blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress. Mali ho. Again, sinong pinupuntirya ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan? Yung Congress. Kasi nga, explain natin yung perspective. Pangatlo, nililigaw tayo sa totoong issue, mga kababayan. Ang sinasabi ni former President Rodrigo Duterte dito na nagkaroon ng problema bago pa dumating sa Malacanang yung pipirmahan yung 2025 budget. Sinasabi dito na posible yung dumating sa kanya erroneous na kasi nga initially may issue. May error na. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome ulit dito sa ating Yutang Tabunon PH, mga kababayan, and nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video sa patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. At ito, ang tapang ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. I think narinig nyo na po ito at nakita nyo na po, pero ito, bigyan natin ng reaction, mga kababayan. Ilagay natin ito sa tamang perspektibo itong sinasabi ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi ito, tinawag si former President Rodrigo Duterte na sinungaling, mga kababayan. Ang tindi, ang tapang naman. Nako, bigyan natin palang palakpakan. Ayan, palakpakan dyan. Kasi nga, ang tapang naman talaga, mga kababayan. Ito, may balita tayo. Again, tignan natin, may papakita tayo yung ilang mga 2 or 3 videos, mga kababayan. Tignan nyo ito hanggang sa huli kasi i-explain natin ito kung anong tamang perspektibo dito, mga kababayan. Kasi it's either nililigaw tayo ni Bongbong Marcos dito, mga kababayan, para mapagtakpan itong tarantaduhang ginagawa ng Congress dito sa 2025 budget natin, o baka naman talagang nangalang itong si Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi ako personally, akala ko tapos na tayo dito sa 2025 budget. Proceed na tayo sa ibang issues. And yet, ito ay na-discovery pala ito sina former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. At ito, share ko sa inyo, mga kababayan, kung anong balita dito. Ito, yan, tignan natin. Ito na nga, mga kababayan. Ito. Short lang, cut lang natin para again, lagay natin sa tamang perspective, mga kababayan. Ito ha, speed up lang natin para, anyway, bago natin umpisahan ito, like and share ng video natin, mga kababayan, and may request po ako sa inyo, may pisuyo ako na kung pwede, i-subscribe ng channel natin para matulungan nyo ako kasi nag-goal po ako na maabot tayo ng 1,000 subscribers ngayong 2025, mga kababayan. Okay, kung kaya po natin lagpasan ng 1,000 subscribers, ang ganda po niyan, mga kababayan. Papasalamat po ako sa inyo in advance. Okay, yan lang po yung healing ko sa inyo. Na kung pwede, suportahan nyo ako na kung pwede, aabot tayo sa goal natin ngayong 2020. At ito, umpisa na natin, mga kababayan. Ito, tignan natin, pakinggan natin. Galing ito sa CM Basti Duterte channel, mga kababayan. Ito. Play natin, ha? Nandito yung 222 pages. May mga vacant pages. I really don't know kung paano lumabas na may video na pagdating sa GAA. Okay, thank you po. Mr. President, sir. Din sinasabi ni Congressman Ongab, mga kababayan, complete na, with figures na, lahat doon sa GAA. Yung GAA na yan yung pinirmahan ni Bongbong Marcos, mga kababayan. So, ibig sabihin, wala ka na makikitang blanco doon sa pinirmahan ni Bongbong Marcos. Okay? So ito, pakinggan pa natin, mga kababayan. What's your comment on this particular issue? Well, it falls short sa exacting standard ng ating batas.
Ito, pakinggan natin yung ano talaga yung comment ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong, what would be the application for the No, bakit nawala? money for public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress. Filled up before or after sa Congress. Again, ang focus ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, sa Congress. Ito yung totoong perspective na sinasabi ni former President Rodrigo Duterte at ni Congressman Ungab, mga kababayan. Pagka ganun, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagka putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi ka pwedeng mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt, na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress, mali ho. Again, sinong pinupuntirya ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan? Yung Congress. Kasi nga, explain natin yung perspective, magsasabit ang Malacanang o si Bongbong Marcos sa Congress, mga kababayan, yung tinatawag na NEP, National Expenditure Program. Doon sa Congress, at ang Congress mag-evaluate, mag-conduct ng hearing, ilang hearing yan, para magkano yung i-approve at ibibigay nila doon sa request ng ating Pangulo, mga kababayan. At doon makikita ng Congress kung ano yung focus ng administrasyon for the current or for the next year, kung ano yung target niya na ma-achieve. And then at the same time, makakaroon ng copy yung Senate, then maghihiring din sila, and then most likely makabayang budget sa Congress at sa Senate. And then magkakaroon yan, tinatawag nilang bicameral committee meeting, kung saan magkakaisa magmi-meeting itong Congress, may mga representatives yan, appropriations committee, and then itong Congress, i-meeting yan, check nila yan, i-agree nila yan. So, expected na kapag napirmahan yan ng bicameral committee, ng representatives ng Congress at ng Senate, meaning nag-agree na po silang lahat niyan. At ito nga pinupuntirya ni Congressman Ungab, ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, na kung saan sa level pa lang ng Congress or ng bicameral committee, mga kababayan, merong issue. May mga blankong budget, hindi nilagyan ng numbers bago nila pinirmahan. Bago pinirmahan ng mga representative ng Senate at ng Congress. Anong namangyayari? So, ito, ratification, signing na po yan. So, pinirmahan ng bicameral committee, nagpumirma yung mga Congress, yung mga Senate, pero may issue, mga kababayan, yun nga, yung blank. And then, nag-ratify sila nung kahapunan yan, nag-ratify sila patungkol dyan sa kwan. And then most likely, nung ratification na, mga kababayan, expected na nandiyan na yung mga numbers. Wala nang blank. So anong issue dito? So most likely, mga kababayan,
Sa bicameral committee, nung nasa bicameral committee pa yung ini-evaluate nila na budget, yung issue nga ay doon sa blank. So basically, itong mga congressman at mga senador, mga representative, itong si Chis Escudero at sino ba ang pumirma? Again, natandaan ko si Chis Escudero, si Grace Poe, ito yung isa sa mga pumirma, mga kababayan. And yet, pinaalaw nila, pinirmahan nila itong bicameral committee meeting report kung saan merong mga blanco. And hinahayaan nila dito itong si Romualdez Zaldico at yung iba pang representative na gumagawa ng kabulastugan dyan bago pa yun magpirmahan. So basically, pagdating doon sa Malacanang at pipirmahan na ni Bongbong Marcos, mga kababayan, of course expected, filled in na po yan. May mga numbers na. O anong reaction ni Bongbong Marcos dito? Anong sinasabi niya dito, mga kababayan? Ito, pakinggan natin. Lying. Ano? He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Ako, mga kababayan. Ano ibig sabihin dito? Again, posible, ito yung mga posibleng nakikita natin dito, mga kababayan. It could be, number one, dinidipinsahan ni Bongbong Marcos itong ginagawa ng Congress or itong, let's say, hindi natin sabihin lahat ng Congress at ng Senate, itong ginagawa ng bicameral committee during ng pirmahan ng report nila tungkol dyan sa 2025 budget. It could be yan, dinidepensahan niya. Or it could be, mga kababayan, pangalawa, bumabanat itong si Bongbong Marcos nang hindi niya talaga alam kung anong konteksto ng sinasabi ni former President Rodrigo Duterte. Ito sinasabi na niya nga sinungaling ka or you're lying. Pangatlo, nililigaw tayo sa totoong issue, mga kababayan. Ang sinasabi ni former President Rodrigo Duterte dito na nagkaroon ng problema bago pa dumating sa Malacanang yung pipirmahan yung 2025 budget. Sinasabi dito na posible yung dumating sa kanya erroneous na kasi nga initially may issue. May error na. Hindi mangyayari na may error dito sa umpisa. And then dating ng final result, magiging okay. Hindi, ganun niya. May error, and yet naging okay lahat. Nung umpisa pa lang may error na. Kaya sinasabi, most likely, yung napirmahan mo, Bongbong Marcos, budget, nag-umpisa sa error. So most likely, anong mangyayari yan, kung anong resulta niyan, nanggaling yan sa error. Pinapakita mo dito, Bongbong Marcos, na banat ka lang ng banat. Dito kay former President Rodrigo Duterte na hindi mo inaalam kung ano talagang totoong konteksto ng sinasabi niya. It's either nakikinig ka sa tanong or pumapatol ka sa tanong ng mga media na hindi mo naiintindihan kung anong konteksto or talaga protektahan mo dito yung mga bata mo dyan sa Congress at sa Senado. O pwede rin isang presidente nag-blind sa lahat ng pangyayari dito, mga kababayan. Ang hirap nito. Isang bansa natin, pangulo ng isang bansa, mga kababayan, hindi alam kung anong nangyayari sa kapaligiran niya. Hindi alam. Diba? So nililigaw tayo. Hindi yung GAA yung issue.
But it could be secondary na lang yun kasi nag-umpisa yung GAA doon sa bicameral committee na meron ng issue. Ang issue hindi yung pinirmahan mo na blank. Kaya, you may say na, may fill in yan lahat na pinirmahan ko. Pwede, correct ka dyan. Pero again, yung perspective, yung context mga kababayan, nandoon, yung issue nandoon sa BICAM. Ginagago tayong lahat ng mga tao ng mga representatives ng bicameral committee na yan. At ito yung, pati itong presidente ginagago nila, and yet pinoprotektahan niya. Yung mga representatives, yung mga bata niya dyan sa Congress at sa Senado. Mga kababayan, comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito. Again, tatlong issues yung present natin dito. It's either, again, protektahan ni Bongbong Marcos? Hindi niya alam kung ano nangyayari sa bansa. At nako, nililigaw tayo para hindi natin mapuna kung sinong gumawa ng at pumirma ng bicameral committee meeting, report na yan mga kababayan for 2025 budget. Comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito. Klarong-klaro doon sa sinasabi ni Ungab at ni President Rodrigo Duterte na yun nga ang issue doon sa Congress mga kababayan. So, ito, pagpatuloy natin. Yan ang mariing pagtanggi ni Pangulong Bongbong Marcos sa aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal at hindi pwede ipatupad ang pinirmahan ni Marcos na 2025 General Appropriations Act o National Budget. Ang basehan ni Duterte, ang hawak daw nilang kopya ng Bicameral Conference Committee report kung saan blanco o mano ang halagang inilalaan para sa... Iyon nga sinasabi sa report, yung hawak nilang report ng Bicameral Committee na pinirmahan. Hindi nila sinasabi dito na kopya ng GAA na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Magkaiba po yan mga kababayan, kaya dapat natin maintindihan ito. Parang nakikita ko dito, pinoprotektahan talaga ni Bongbong Marcos itong mga bata niya sa Congress at sa Senado mga kababayan. Ito, sinisiraan niya si Pangulong Rodrigo Duterte, tinatawag niya sinungaling para lahat ng tao maniniwala sa kanya. At maliligaw tayo ng landas at paniniwalaan talaga natin yung sinasabi niya at mababaliwala yung ginagawang kataruntaduhan ng Congress at ng Senate. Yung mga representative mga kababayan na bicameral committee meeting, dapat natin malaman sino talaga sila. Hilahin nyo. Last year, yung issue, pinulgar na ito ni Sara Duterte dati mga kababayan kung saan yung mga senador nagsubmit lang ng digital na signature mga kababayan at na-touch lang nila doon. Nako, ngayon naman ang nangyayari, may mga blanco dyan sa bicameral committee meeting mga kababayan. Kalain niyo yan. Okay. Sino bang speaker dyan mga kababayan? Ito, grabe talaga. Dapat, no! No! God, please, no! 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 Dapat again, walang ganyanan mga kababayan. Ang tindi nito. Ano ba yan sa tingin mga kababayan? Comment kayo dyan. Well, ako na nakikita again, malaking chance ito. I might be wrong, of course. Kasi opinion ko, ito yung nakikita. Kaya nagtanong ako sa inyo mga kababayan. Ito yung nakikita ko na pinag-atakpan ni Bongbong Marcos itong ginagawa ng mga bata niya dyan sa Congress sa Senado. Kasi nga, darating yung eleksyon. Darating yung kailangan nila ng pera mga kababayan. Kasi nga, sirang-sira na yung administration dahil dito sa mga binulgar ni Sara Duterte. Mahihirapan sila dito. Kaya kailangan pera. Anong sabi niya? Yeah, boy. Diba? Ano reaction niya dyan? Ito. Yeah, boy.
Di ba? Mga kababayan. Anong sabi ni Michael Jordan? Stop it. Nako, hindi marinig. Tingnan natin, may issue dito. Stop it. Oh. Stop that, sabi ni Michael Jordan, mga kababayan. Nako. Ito, pagpatuloy natin, ano pa sinasabi dito? Sa ilang mga items sa budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan nagsilbing chairman ng House Appropriations Committee. Blanco. Ito yung mga blanco. Hindi mo pass a law with blank para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjurian or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Pero giit ni Pangulong Marcos, He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Yun na nga, mga kababayan. Ako, hindi talaga ito nakukuha. Again, either nililigaw mo yung mga tao dito or bumabanat ka lang ng banat, hindi mo kinukuha yung totoong konteksto ng sinasabi ng tao. Delikado yan, mga kababayan. Kasi nga, halimbawa, palagay natin na hindi nililigaw ni Bongbong Marcos dito yung mga tao. Palagay natin na nakikinig lang siya sa mga sinasabi ng media. Hindi siya nakikinig kung anong binabalita. Hindi niya tinitignan yung video. And yet, bumabanat siya dito. Akalain niyo yan, isang presidente, bumabanat. Hindi niya kinukuha yung totoong konteksto at nakikinig sa mga hearsays, mga kababayan. Oh. Tawag niyo dyan. Oh, halimbawa, may media. Tinatanong, ginagawan kayo ng issue. Interpretation ng media na halimbawa, itong sinasabi ni Duterte na illegal yung pinirmahan mo, may pinirmahan ka na lang. Nag-react ka ng ganyan. Hindi mo man lang tinanong yung media, ma'am, pwede mo ba ipakita sa akin or pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yung exact words na sinasabi dito ni former President Rodrigo Duterte. And yet, bumanat ka kaagad, no? Nasabi mo, he's lying. Oh. Stop it. Oh, ano sabi ni Michael Jordan? Stop it. Oh, stop it. Hindi ko, Bongbong Marcos, delikado ito, mga kababayan. Ito lang ha, ito lang issues. Sabihin na natin, minor lang ito. Para sa akin, major nga ito kasi 2025 budget ito. 2025 budget ito. And yet, bumanat. Pero sabihin natin minor ito. What if may mas malaki pang issue dito? And yet, naniniwala ka. O, halimbawa sa isang tanong or sa isang media, representative ng media, na hindi mo alam kung anong konteksto na sinasabi niya dito. Pambihira talaga. Delikado ito, mga kababayan. Banat ka lang ng banat. Oh, anong sabi ng pinsan mo? Oh, yan na. Oh. Comment kayo dyan kung anong masasabi nyo dito. Akalain nyo yan. Well, again, para sa akin, mga kababayan. Para sa akin, kasi nga, bilang presidente, and most likely, mayroon naman niyang mga advisors. Ang daming tao nakapalibot sa kanya, mga kababayan, na pwedeng magbigay ng totoong konteksto sa sinasabi ni
former President Rodrigo Duterte bago pa ito humarap sa media. Again, bago pa ito humarap sa media. Sa pagkakaalam ko, ang dami, mayroon yung mga secretaries, mayroon yung mga advisors, may mga again, nakapalibot sa kanya. O kahit family members niya. Hindi ako naniniwalang walang nakapagsabi sa kanya na, Dad or Sir, pinuna ni former President Rodrigo Duterte yung ginagawang katantaduhan ng BICAM committee. Ito, binulgar nila na may blanco na kahit may blanco, pumirma itong members, representatives ng BICAM committee. Anong reaction? Mag-ready ka ng reaction, baka matanong ka dito. Aniya't mga kababayan, ito yung ginawang reaction niya. Di ba? O natatandaan ninyo mga kababayan kung gaano sila kagaling magsinungaling? Gaano sila kagaling magligaw ng topic? Natatandaan nyo pa ba yung tinanong si Finance Secretary Ralph Recto patungkol dyan sa budget? Anong sabi tungkol doon sa budget ng education? Nililigaw din tayo. Sinasabi na pag i-consider mo yung construction ng mga schools, most likely related din yun sa education. O, di ba? Di ba? Ano na sinungalingan yan? Di pangliligaw yan nasa main issues mga kababayan. At ito rin yung ginagawa niya. Nililigaw tayo para yung focus natin doon kay former President Rodrigo Duterte. No? Protektahan dito ni Bongbong Marcos itong pinsan niya at yung ibang mga batos niya. Kasi nga naman, mga kababayan, nung birthday ni Bongbong Marcos, di ba, alam naman natin sinong guest doon? At alam natin kung magkano yon, estimate, mga kababayan. Sinong invited doon? Ako, itong Senate President, itong si Grace po, pumunta din. And most likely, posible, may ebidensya itong mga taong ito patungkol dyan sa luxurious birthday party na yan. At alam naman natin na most likely, impeachable yan. Kasi sinasabi, impeachable offense yan kasi sinasabi nila na donated yan mostly. And bawal po yan bilang isang government official, lalo na ikaw, presidente ka, bawal kang tumanggap ng mga ganyang mga regalo mga kababayan. And again, alam natin kung sino. Nandun si Chis Escudero, nandun si Grace po. Most likely, nandun, yun yung pinsan niya. And sino? Isa sa mga pumirma dyan sa BICAM report na mayroong blocks. Naku, yun yung mga tao na yun, mga kababayan. Oh, comment kayo dito. Hindi ito pwede mga kababayan na magpapatuloy ito. No. O anong sabi anong kapatid ni Bongbong Marcos? Ito, anong sabi na Amy Marcos? Ngayon mga kababayan, so binanata natin to si Amy Marcos na baka drama lang ito last time. Init, nagsalita ito. Pero pagkatapos na pinirmahan ni Bongbong Marcos, mga kababayan, pagkatapos pinirmahan ni Bongbong Marcos yung 2025 budget, wala itong si Amy. Wala itong si Amy. Ito ngayon, tinanong ng media, madam, ano bang reaction mo dito? Ito, pakinggan natin. Hindi pumirma sa BICAM Committee Report ng 2025 National Budget si Senadora Amy Marcos. Kaya sa issue ng umano'y 13 blank items sa budget na pinalutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang sagot niya. Tanong na lang nila sa ibang senador kung anong kababalagan kung meron niya. Ang akin, ang privilege speech na ako, tapos sinabi ko na kung nakita ko mga problema at matapos noon, hindi na ako pumirma. Si Gabriel So, mga kababayan, hugas kamay yung kapatid ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Ano ibig sabihin ito? Sabi ni Michael Jordan? No, God, please, no! 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 Ano sabi ni Michael Jordan? Stop it.
Oo. May ganyanan, Madam Amy. Oh. Comment kayo dyan, anong sa tingin nyo ditong mensahe, tinatagong mensahe ni Amy Marcos, mga kababayan? Kanyang sagot patungkol dyan sa sinasabi ni former President Rodrigo Duterte. So, sinabi niya, hindi ako pumirma kasi may problema. Oh. Indirectly, kinonfirm ito. Kasi nga, kung hindi naman totoo, hindi naman niya sabihin na hindi ako pumirma kasi may problema. Pero wala akong nakita na may blank. Ang daling sabihin yan, compared sa sasabihin mo na hindi, tanungin nyo lang yung ibang senador. Kasi hindi ako pumirma kasi may nakikitang problema. Di ba? Ang daling sabihin yan. At least, pag ganyan, naisalba mo pa yung kapatid mong presidente. Aniya't bakit sinasabi ni Amy Marcos na, naku, hindi ako pumirma dyan, may problema, tanungin nyo lang ibang senador. Yan. Ano mo ka ni Amy? Naku. Oh my God! Wow! Mga kababayan, comment kayo dyan. Ito lang ha, bago natin tapusin ito. Ito, meron pa pala si Brosas. Nako, si Brosas. Ito dapat, inasahan natin dito si Brosas at ang Makabayan Block patungkol dito, mga kababayan. Kasi, nako, parati na lang impeachment ang inatupag nito. Ito, pakinggan natin. Party List Representative Ardeen Brosas naman, hindi naniniwala na may mga blankong halaga sa budget. Gaya ng reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni Brosas na hindi aabot sa ratifikasyon at pirmahan bilang batas ang pambansang pondo kung may blankong items. I don't think so. Nako, pinoprotektahan pa naman na ito ang Congress, no? Mga kababayan. Nakikita na natin dito na nagkakampihan na ito talaga. Baka kumampi ito kasi may nakabinbin na impeachment case. Gustong mapansin yung impeachment case, mga kababayan. Nakikita natin dito kung anong hidden agenda ng mga Makabayan Block. Anyway, sa tingin nga lang, sinabi niya, sa tingin niya. Dapat pinag-uusapan yon. Dapat walang blanco, di ba? Kasi yun naman yung controversial yan ngayon. But anyway, we will look into it. Pag-aralan din namin sa Makabayan kung ano yung mga ito na binabanggit. Nauna nang tinawag na Nako, tingnan yan, mga madam. Huwag kayong palagi na lang impeachment case natupag nyo kasi hindi nyo napapansin yung mga katarantaduhan ginagawa ng mga kasamahan nyo dyan sa Kongreso. Lagi lang impeachment case. Magrarally kayo kasi dapat ituloy yung impeachment case. Yan may kabulastugang ginagawa yung speaker nyo dyan. Hindi nyo pinapansin yan. Huwag ganun, madam. No! God, please, no! 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 Bakit ba? Natatakot kayo na hindi kayo mabigyan ng budget? Kailangan nyo din naman. Kasi, tumatakbo kayo ng tumatakbo kayo ng senador, kayong mga Makabayan Block. Stop it. Wag ganyan, madam. Wag. Again, tignan nyo yan. Yung sinasabi nyo, titignan nyo yan. Tignan nyo talaga yan. Tigilan nyo muna yung impeachment na yan. Kasi alam ng mga tao, alam nyo naman na most likely nasa 10% chance na lang. File na lang ulit niyang impeachment pagkatapos ng eleksyon. Okay, file lang. Again, willing kami dyan. Willing kami entertain dyan. Unahin nyo muna itong katartaduhan na ginagawa ng speaker ninyo. Huwag puro impeachment case, huwag puro impeachment. Pwede naman i-delay yan. Ito. Kung talagang concern kayo, ito. Baka, again, natatakot din kayo sa mawalan kayo ng budget para ngayong election. Oh my God! Wow! Ako, mga kababayan, comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito. Again, nilagay natin ito sa tamang perspektibo kasi parang nililigaw tayo dito ni Bongbong Marcos sa totoong issue.
Ang presidente na ito, pinoprotektahan talagang mga kabulastugan na ginagawa nito sa kanyang na ginagawa ng kanyang pinsan, mga kababayan. Nako, Sandro Marcos, kung talagang may concern ka dito sa ama mo, no, magsalita ka na. Be an advisor to your father, Sandro Marcos. Kalabanin, huwag kang matakot. Kasi kapag tatayo ka sa kung anong totoo dito, meron pa kayong mga tao, meron pang mga taong sumusuporta sa inyo. Yung tsahin mo, si Amy Marcos, yan. Torn between two lovers yan. Kasi nga, Marcos siya. At ito, yung isa, kaibigan niya, nagsasabi ng totoo. So, torn between two lovers yan. Kaya, hugas kamay yan until now. Kaya Sandro Marcos, magsalita ka na. Tulungan mo tatay mo. Yan kung hindi ka rin nakikinabang sa kung ano makukuha ng Congress dyan. Sa tingin ko, nakikinabang ka rin kasi election nga. Hirap nito. Comment kayo dyan, mga kababayan. At ako, dito na lang po muna tayo, and then paki-like and share ng video natin, and then paki-subscribe na rin po para sa ating channel. So, maraming salamat po sa lahat, and magandang araw po sa inyo.